Tulad ng inaasahan niya ay naging masaya ang araw nila na yun. Kung nasa Pilipinas sila, siguradong hindi sila mag-e-enjoy. Kaya tamang-tama lang na nasa Canada sila. Nagagawa nilang makapag-shopping ng walang istorbo. Mamili ng mga gusto nila. Walang problema kung marami silang bilhin dahil meron silang nauutusan na dalhin ang kanilang pinamili sa kotse nito. Well, perks of being with Maximus Goldman. Nakilala sa buong mundo. He has power and she will not be denied that she's amazed with that. At syempre, ang pinakagusto ng anak na kanina pa nito pinipilit sa kanila, ang ice cream parlor na nadaan-daanan nila kanina pa. Pero dahil marami silang dapat puntahan ay talagang pinahuli nila iyon. Dapat ni lunch munang kakainin nila. Pero dahil mapilit ang anak ay nauna silang bumili nun at dinala na lang sa restaurant na kakainan nila. Nang matapos sa ice cream parlor ay sa restaurant sila tumuloy na merong reservation ni Maximus. Mukhang hindi mo to pinaghandaan ha? Bulong ni Stella kay Maximus na nasa niya ngayon. Nauna sa kanila si Johanna na kasunod sa waiter na nag-a-assist sa kanila habang nakain ng ice cream nito. Ayaw kasing magpaawat at dapat dessert niya ito kaya hinayaan na lang nila. Just enjoy it my love, mahaba pang araw. Napangiti siya dahil nakakahawa ang ngiti ni Maximus. Hinawakan ng lalaking kamay niya at sinukbit sa braso nito. Kaya hinayaan na lang niya yun. Nang makarating sila sa kanilang table ay kagad silang sinerva na pagkain ng mga to. Talagang pinaghandaan yun ni Maximus. Sa isip ni Stella ay hinayaan ang sarili na mag-enjoy. Nang matapos silang kumain, na halos 1 oras ang tinagal nila sa restaurant, ay nagpa siyang mga ito na maglakad-lakad dahil na rin nakakain sila. Marami nang napamili nilang nasasakyan kung kaya wala silang bitbit na kahit na ano. Can I go to restroom first? Tanong ni Maximus na makita nitong ang CR na kagad kinatango ni Stella. Hinintay nila si Maximus sa bench na naruroon hanggang sa magpaalam din si Johanna na magbabanyo din kung kaya hinayaan niyang anak. Kanina kasi pinapaihi niyang dalawa sa restaurant pero ayaw nila. Napailing siya sa isipan na yun. At pinagmasdan na lang ang mga tao na dumadaan sa paligid niya. May kanya-kanyang buhay ang mga ito at hindi siya pinapansin. Yun ang gusto niyang maranasan ngunit alam niyang hindi niya ito ma-achieve dahil na rin kilalang lalaking mahal niya at alam niyang magiging ganun din siya dahil sa mabilis na pag-angat ng kumpanya niya. Habang nakatingin siya sa paligid ay natigilan siya nang biglang namatay ang ilaw sa buong mall. Naging alerto siya dahil doon at agad na napatay at pinakiramdaman ng paligid. Johanna! Agad na sabi niya at kahit madilim ay tumakbo siya sa gawi kung nasaan ang CR. Ngunit natigilan siya nang biglang mayroong tumugtog mula sa first floor ng mall. Napakunot ang noo niya dahil doon at naglakad siya papunta sa may railings. Nasa second floor kasi sila at nakaupo siya sa may railings kanina, kung saan kitang pinaka-ground floor. Nagulat siya nang makita si Maximus na nasa pinakabang baba nun, habang tumutugtog ng kantang Heaven Knows. This angel has flown by orange and lemons. Hindi siya makapaniwala dahil kanina lang ay nasa CR ito. Nakita niya rin na lahat ng tao ay nakapalibot sa lalaki at mga nasa floor ay katulad niyang nakatanaw kay Maximus o sa kanya. Come here my love, pagkasabi ni Maximus noon ay nagsimula nitong kumanta. Doon na niya tinanggap ang surprise nito. Kaya naman pala tuwang-tuwa si Johanna kanina pa simula na umalis sila dahil may plano ang mag-ama. Naglakad siya papunta sa escalator at bumaba gamit yun. Still kumakanta pa rin si Maximus habang siya'y nakasakay sa escalator at nakatingin sa kanya. By that moment, tila na walang mga tao sa paligid dahil sa titigan nilang dalawa. Nang makababa sa escalator ay naglakad siya papalapit sa maliit na stage na kinalalagyan nito. Hindi niya maisip na ginawa yun ng lalaki para sa kanya. Mas lalong hindi niya naisip na maganda palang boses ng lalaki kapag kumakanta. Tila nag-iisang hallway ang dinaanan niya habang ang mga taong nasa paligid ay nakangiting nakatanaw sa kanila. Hanggang sa umabot siya sa may pinakang unahan, malapit kay Maximus. Pinagplanuhan yun ni Maximus simula nang magising siya. Kinontrata na rin niya ang may-ari ng mall at sinabihan ng mga pumupunta sa mall. Kaya rin maraming tao dahil hindi sila umalis kaagad dahil gusto nilang masaksihan ng once in a lifetime na pagkakataon na yon.
Kilalang tao si Maximus kaya sino bang ayaw masaksihan ang pagkakataon na yun. Nakatayo lang si Stella doon habang pinapakinggan ng lalaki na merong malaking ngiti sa labi. Nang matapos itong kumanta ay nagpalakpakan ng mga tao sa paligid sa pangungunan ni Stella. "Hi my love," medyo natatawang sabi ni Maximus kung kaya maging siya'y natawa. "Sorry if I took so long at the restroom." Biro nitong ikinatawa niya lalo. "But now, I'm serious my love." Biglang sabi nito kaya napahinto siya sa pagtawa at napatingin dito. "I'm sorry if I took so long doing this, Stella." Nagtaka siya sa sinabi ni Maximus, lalo na nang muli na namang mamatay ang ilaw sa kinalalagyan nila. Muling pumalibot ang kadiliman sa paligid ngunit ramdam pa naman niya ang presensya ng mga tao kaya alam niya na kasama yun sa surprise ng lalaki. Maya-maya pa'y nagulat siya nang unti-unting magkaroon ng dim light mula sa pinakang 4th floor ng mall. Sunod-sunod ito mula sa 4th floor, 3rd floor, 2nd floor hanggang umabot sa kanilang kinalalagyan. Dahil yun lang ang tanging ilaw sa paligid ay tila nasa isang garden sila na mayroong mga alitap-tap. Ang gustong-gusto niya mapanood noon pa. Isang tao lang ang nakakaalam ng gusto niya na yun, si Nadine. Ibig sabihin kinausap din ni Maximus si Nadine para sa surprise na yun. "Look at your back my love." Boses yun ni Maximus kung kaya lumingon siya sa likod niya. Hindi niya inaasahan ang kanyang makikita sa likuran. Nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata dahil nakita niya doon ang mga kaibigan niya na nakatayo habang hawak ang isang malaking tarpaulin na mayroong nakasulat na, "Can you be my girlfriend Stella?" Ang anak niyang si Johanna may hawak ng kanyang pangalan kaya lalo siyang naging emotional. Magkakasabwat ang mga to. Pawang nakangiti mga to sa kanya and they are mouthed. Say yes, ngunit nang kay na din dumako, ang mata niya kita niya ito umiiyak kung kaya maging siya'y naiyak na din. Natawa siya dahil doon, nahawa tuloy siya. Hindi niya masisisi si Nadine. Itong bukod tanging taong nakasaksi ng sobrang gulong Stella at hindi alam ang gagawin. Itong kasakasama niya sa pagpapalaki kay Johanna, kung kaya kung may tao man na masaya para sa kanya si Nadine, ang nangunguna sa listahan. "Nadine told me that you want to witness a bunch of fireflies. As of now, it is impossible for us to saw it. So I think an alternative way for you to enjoy it my love." Mas lalong naging emotional si Stella dahil sa narinig niyang sinabi ni Maximus and she mouthed, "Thank you kay Nadine na akap na ngayon ng boyfriend nito habang inaalo to." "Enjoy this Stella. I'm so happy for you." Iyak na sigaw ni Nadine ay kinatango niya sa kaibigan. Lumingon na siya kay Maximus at nakita niyang lalaking nasa likuran na niya ngayon. Nakababa na ito mula sa taas ng mini stage na kilalalagyan nito kanina. Ngunit kahit gano'n ay hawak pa rin itong mic na gamit-gamit nito. "I'm sorry if I made you wait for so long and have you experienced that pain these past few days." Sincere na sabi ni Maximus na kinailing naman kagad ni Stella at pinahid ang kanyang mga luha. Nasaktan man siya ay may natutunan naman siya sa mga araw na yun at yun ang makinig muna sa totoong pangyayari bago magdesisyon na biglaan. "Now let me ask you this formally and in front of the world." In front of the world? Yes, dahil naka-live ang pangyayari niyo ng pinasadya ni Maximus para makita ng buong mundo kung sinong babaeng mahal na mahal niya at handang makasama sa buong buhay niya. Alam ng mga ito na isang malaking acting lang ang nangyari sa nakalipas na mga araw. Issue pa nga iyon kung kaya siya na mismong puputol sa mga maling kwento na kumakalat sa paligid. Hindi siya mahihiya at hindi siya matatakot sa susunod na mangyayari dahil naniniwala siya na basta magkasama sila ni Stella ay malalampasan nilang dalawang lahat. Nagulat si Stella nang lumuhod ito sa harapan niya at inawakan ng kamay niya at nagsalita. "I'm sorry for all the pain that I've caused you, my love. To the both of you and our daughter Johanna, I can't wait for you to be officially mine. So I made this plan immediately." Halata nga. Natatawang sabi ni Stella habang umiiyak, kaya maging si Maximus ay natawa din. "Please, allow me to be your boyfriend, Stella. Can you be my girlfriend?" Yes, of course, Maximus." Walang alinlangan na sabi ni Stella, dahilan para magsigawan ng mga tao sa paligid at maging ang nanonood sa kanilang bahay, lalo na si Cynthia na nanonood mula sa ospital kung nasan sila ng mama niya kasamang bago niyang papa. "I'm so proud of them." Iyak na sabi ni Aramina.
na ikinayakap ni Arturo sa kanyang asawa. Good job, son. Ngiting sabi ni Arturo habang si Cynthia naman inasa tabi nila at umiiyak din sa napapanood nila. Nagyakapan naman si Stella at Maximus habang si Johanna ay nagtititili at tumalon. Hindi napigilan ng sarili nito tumakbo papunta sa kanyang mga magulang na ngayon lang nakita ng buong mundo. Congratulations, Mommy at Daddy! Siya bang anak nila? Wow, kamukhang-kamukha ni Mrs. Stella. Tama, ang ganda-ganda niya. Kanya-kanya ng usapan ng mga ito nang makita si Johanna sa screen. Nagpasalamat naman sa Stella at Maximus at niyakap nila pareho si Johanna. Yun ang pinakamasayang araw ni Stella. Hindi niya yun makakalimutan. Katulad ng inaasahan ay mabilis na kumalat ang balitang si Maximus Goldman at Stella Fernandez ay sila na. Kung noon ay marami ang nanghinayang dahil sa balitang meron ng bagong babaeng pakakasalan si Maximus, ngayon ay masasaya ng mga ito. Actually, karamihan nga sa kanila ay naniniwala at umaasa pa na sila pa rin ang magkakatuluyan. Hindi naman sila nagkamali dahil ilang araw lang ang lumipas ay yun ang balitang lumabas sa news. Nang matapos ang scene na yun, sa mall ay umuwi ng mga ito sa bahay nila Stella. Dahil lahat sila ay masaya para sa pagkakataon na yun ay kaagad sila nag-celebrate. Lalo na sa sobrang tuwa ni Johanna ito pang nagluto para sa kanila. At syempre, dahil nandoon si Maximus ay tinulungan niya anak sa pagluluto kung kayang dinner nila ay mag-ama ang nagpe-prayer. Katulad ng inaasahan ay sobrang sarap ng luto ng mga to. Luto pa nga lang ni Johanna na sasarapat na sila ngayon pa kaya na nagluto din si Maximus. Hindi makapaniwala sina Lance at Jomari na malaman nilang nagluluto palang kaibigan. Tanging si Arabella at Stella lang ang nakakaalam ng bagay na yon. Hindi na rin sila nagtaka kung kanino siya nagmana dahil naalala nilang nilutong cookies ng ama nito. Habang kumakain sila ay nasabi ni Maximus ang kanyang plano na bumalik na sa Manila. Nagulat si Stella dahil sa sinabing yun ng lalaki. Ang balak pa naman niya ay pumunta sa kanilang kumpanya para siguraduhin na maayos ang takbo nun. Hindi siya nakasagot sa boyfriend habang ramdam niya mga tingin nila na din sa kanya. Alam niyang alam na mga ito na hindi siya basta-basta makakaalis sa lugar na yon. Kaya nang matapos silang kumain at magpasyang magpapahinga na, napansin ni Stella na wala pang lalaki sa kanilang kwarto. Will it be okay, Mommy? Alalang tanong ni Johanna nang magpaalam siya dito na kakausapin mo ng ama nito. Of course, my daughter. Kilala mo naman ang daddy mo. Sigurado ako maintindihan niyan lahat. Napangiti si Johanna at iniwan na sa kwarto nito. Hiwalay ng kwarto muna mga to sa gabi na yon dahil na rin mag-uusap nilang dalawa ni Maximus ngayon. Nang makalabas siya sa silid ni Johanna ay saktong naabutan niya si Arabella na dinatsa niya sa labas na tila hinahantay talaga siya. Anong ginagawa niyo dyan? Pabulong na tanong ni Stella kaya kagad na napukaw ang atensyon ng mga to. Stella, sabi ni Nadine at kagad na niyakap ang kaibigan. Aamin ka na ngayon, hindi ba? Kita ko sa'yo kanina. Sabi nito sa kanya't pagtingin niya kay Sanya at Arabella, mukhang ito rin ang pinunta ng mga ito doon. Yes, sabi niya tumiwalay sa yakapan nila ni Nadine. Hindi ako makakapagtago habang buhay kay Maximus. Isa pa, he's my boyfriend now. Ayoko na maglihim sa kanya. Iting sabi niya at kita niya na tila nakahinga ng maluwag ang mga ito. Hindi na nagtagal ng 3 pumasok ng mga ito sa kanya-kanyang kwarto. Sinabi nila na nasa balcony si Maximus at umiinom. Kasama daw nito sina Lance at Jomari kanina. Pero pumasok na mga ito sa kanilang kwarto kaya maaari na silang mag-usap. Ramdam niyang pag-care sa kanya ng mga kaibigan kaya nagpapasalamat siya at nakikilala niya mga to. Naalala niya tuloy, noon na sila lang ni Nadine pero ngayon ang dami-dami na nila. Ayaw niya talagang dumami sila dahil baka anong gulo lang ang dala nun pero ngayon ay napatunayan na niya na hindi. Nakita niya na nakatayo si Maximus habang nakatanaw sa malawak na tanawin mula sa kanilang balkon sa 2nd floor. Hi, can we talk? Napalingon sa kanya si Maximus. Dahil hindi man lang nito naramdaman na nandoon siya, pero kalaunan ay ngumiti rin ito sa kanya at tumango. Kita ni Stella na hindi man lang umabot sa tengang ngiti na yon ni Maximus kaya napabuntong hininga muna siya. Bago tuluyang lumapit sa kinalalagyan nito, nakita niya na may baso sa lamesang naroroong nakataob. Tila hinanda yun para sa kanya kung kaya nilagyan niya yun ng alak bago tuluyang tumayo sa tabi ng lalaki. Tumingin muna siya sa paligid
habang humuhugot ng lakas ng loob. Masyadong malaking sekretong sasabihin niya kay Maximus. Nang makakuha na ng lakas ng loob ay diretsyong ininom niyang alak na hawak at tumarap sa lalaki. Dahil nakalingon siya dito'y maging si Maximus, napalingon sa kanya tila inantay siyang magsalita. I own the moon, CB, and I am also a mafia. Mabilis na sabi niya habang walang kurap na nakatingin dito. Biglang pumalibot ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa at ang tanging naririnig ni Stella ay ang kalikasan at ang mabilis sa tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit walang sinasabing lalaki, gayong nasabi na niyan totoo. Maya may gusto niyang kutungan ang sarili dahil masyado niyang diniretso ang lahat. Hindi man lang siya nagpaliwanag. Let me explain it too. I know that already. Yeah, I know but you should listen to me first. Wait, what? You know it already? Gulat na napatingin siya kay Maximus nang sabihin niya yun at tumanguto sa kanya. Umiwas to ng tingin sa kanya at uminom ng alak na umiinom nito. Agad naman siyang napaisip kung sino nagsabi sa kanya. Imposibleng si Nadine at Sanya, lalo ng anak niya dahil sekreto nilang apat yun. Kung si Arabella naman ay imposible din dahil sinabihan pa siya nito kaninang madaling araw lang that leave only one person in her mind. Agad na kumulong dugo niya dahil doon at napakuyom ng kamao. Humanda ka sa akin, Jo Marie, inis na sabi niya. Samantalang sa kwarto naman ni Nadine at Jo Marie bigla itong nabahing sa hindi niya malamang dahilan. Are you okay? Alalang tanong ni Nadine na nakalalabas lang ng banyo dahil naglinis to ng katawan. Yeah, may nag-uusap siguro tungkol sa akin, sabi nito habang kinakamot ang ilong niya dahil makatirin yun. Ngunit maya-maya ay nanayo ang balahibo niya nang biglang pumasok sa isip niya ang Stella na nakausap niya ng isang mafia. Oh, ba't parang takot ka dyan? Kunot noon na tanong ni Nadine nang makita niya ito sa salamin dahil nagbo-blower siya ng buhok niya. Bigla kasing pumasok sa isip ko si Stella. Hindi kaya siya nagbanggit sa akin? Nakakatakot pa naman siya. Natawa si Nadine dahil sa naging reaction ng boyfriend niya. Malamang na ikaw ng pinag-uusapan nila ngayon. Ngayon pa naman naamin si Stella kay Max. Ngayon? Gulat na sabi ni Jomar ikinatango ni Nadine. Ang sabi niya ayaw niya magsinungaling kay Max. Ganon niya kamahal ang kaibigan niyo, babe. Tila nakahinga ng maluwag si Jomar sa narinig. Hirap pa naman siya napigilan ng sariling aminin sa kaibigan ng totoo. Close na close pa naman sila ni Maximus kaya hindi niya talaga kayang maglihim dito. Paano kumadula siya? Di talagang lagot siya kay Stella. Don't overthink too much, babe. Napalingon siya sa tabi niya at nandun na si Nadine na tapos nang magayos ng sarili. Okay, basta tulungan mo ko na mag-overthink. Sabi niya dito't kaagad na niyakap si Nadine ay kinatawa ng babae dahil alam na niya ang ibig sabihin nito. It's not him. Napatigil si Stella nang marinig niya yun mula kay Maximus. Hindi si Jo Marie. Kung hindi si Jo Marie, sino? How? Tanong niya. Ang tagal mo kasing bumalik kahapon so nag-excuse ako na mag-restroom. Pero totoo hinanap kita. Doon narinig kong usapan niyo nila Nadine at Jo Marie. Nung una hindi ako makapaniwala kasi paanong isa ka na. Napalingon siya sa kanya ito't napapikit. Hindi niya tinuloy ang sasabihin at napabuntong hininga. Muli itong nag-iwas ng tingin sa kanya at uminom ng alak. So pinaimbestigahan kita kay Lance. Luckily nasa Canada tayo. Mas madaling makakuha ng information dahil dito mismo kayo nakabase at doon nalaman ko na totoo ang lahat. Agad na pumalibot ang guilt sa katauhan ni Stella dahil doon. I'm sorry, tanging sabi niya dito. No, let me finish first, my love. Nagulat siya sa sinabi nito at this time ay nakatingin na ito sa kanya tinawakan na magkabila niyang kamay. That is the reason why kung bakit kita inalok na maging girlfriend ko. Kasi alam ko na sasabihin mo sa akin ng totoo dahil kilala kita. Hindi mo kaya magtago sa akin ng matagal. Alukin man kitang maging girlfriend ko o hindi. It's just, hindi mo ko sinagot kanina. So I know na gusto mong magpaiwan dito. Hindi ko kayo makakasama na anak ko. Ngayon naintindihan na niya kung bakit gano'n na lang kalungkot ang lalaki. Ang buong akala niya galit ito dahil inilihim niya ang totoo. Yun pala'y nag-aalala siya na hindi sila makasama ni Johanna. Napangiti siya dahil doon at tinawakan ang pisngi nito at iniharap sa kanya. Ang mukha nito para magkatitigan silang dalawa. Maximus, listen to me. I am sorry dahil naglihim ako sa'yo and yes, kaya hindi kita sinagot kanina.
Dahil ang bala ko talagang magpaiwan dito pero hindi kasama doon ang anak natin. Masyado ako maraming dapat gawin. Kaming tatlo nila Nadine at Sanya. That is why naisip ko na isama mo pabalik si Johanna and enroll her again on her school. Alam kong masayang anak mo sa pag-aaral sa Moon University. Yes, naalala niyang lungkot sa mata ni Johanna nang sabihin niyang lilipat na to ng school. Nakangiti man ito sa kanya at sabihin nitong ayos lang ay alam niyang hindi. Kita naman niya nag-lit up ang mukha ni Maximus dahil sa sinabi niya ngunit maya-may napasimangot din. That means hindi ka namin kasama ni Johanna. Tila batang nawala ng kending sabi nito kaya natawa ng mahina si Stella. It will just take a while my love. Kapag natapos kagad kami sa mga dapat naming gawin dito, babalik ako kagad. Napaisip si Maximus dahil sa sinabi ni Stella at maya-may napatango na lang din. Isa pa, use this opportunity para mas makapag-bonding kayo ni Johanna. You know, masakit sa akin na akong kasama niya ng ilang taon pero seems like na magiging mas close pa kayong dalawa. Kunwari tilang pagtatampong sabi ni Stella sa lalaki. You're right, my love. Tuwang sabi ni Maximus na kagad kinayakap nito kay Stella. Thank you, my love. Thank you. Niyakap na lang niya pabalik si Maximus dahil masaya siyang makitang masaya din ito. Wait. Hiwalay na sabi ng lalaki sa kanya kaya nagtataka niya itong tinignan. Kung magpapaiwan ka dito, it means gagawin mo na yung sinabi mong papasok ka sa organization ng tunay mong magulang? Napatango si Stella sa sinabi ni Maximus. Hindi lang yun, kailangan ko mailipat ang dapat na kay Sanya. May negosyo ako na akin at ibang iyong negosyo ng magulang namin kaya ibibigay ko na sa kanya lahat. Pati ang bahay namin sa Manila. Patitirahin mo naman kami ng anak mo sa bahay mo, hindi ba? Of course my love. Masayang sabi ni Maximus at muli siyang niyakap nito kaya muli niya itong niyakap ng pabalik. This time, hindi na mag-aalala si Maximus na baka may mangyaring hindi maganda kay Stella. Sa balak nitong papasok sa organization, ng tunay nitong magulang dahil tulad niya. Mafia boss din ng babae. Hindi talaga siya makapaniwala. Sino nga bang mag-aakala? Ibang-ibang Stella na nakilala niya sa Stellang nakita niyang nakausap si Jo Marie kahapon. Just promise me one thing. Napatingin si Stella kay Maximus nang sabihin niya yon. Humiwalay ang lalaki sa yakapan nila at seryoso na itong nakatingin sa kanya. Hindi ka babalik sa akin na may kahit na anong sugat sa katawan mo. Napaisip si Stella sa sinabi nito agad na napatango habang nakangiti. Yun lang pala, easy lang sa akin yun. Natawa si Maximus at pinisil ang ilong nito dahil sa kakulitan nito. Napareklamo naman si Stella at natawa na lang din. Sabay silang natawa pero maya-may napahinto din at nagkatitigan. Ngayon na maayos na silang dalawa at nagkakaliwanagan, ay pakiramdam nila at is na ang puso nila. I love you my love. Kusang sabi ng lalaking kinangiti ng malaki ni Stella. Dahil pakiramdam niya merong butterfly sa kanyang tiyan. Yun ang tinatawag nilang butterflies in her stomach. Akala niya hindi niya na ulit yun mararamdaman dahil sa mga nangyari itong mga nakaraang araw. I love you to my love. Sagot niya dito at napatingin siya sa kamay ng lalaking umangat yun at hawakan ang pisngi niya. Pwede na ba kitang halikan ngayon? Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya at naramdaman niya ang pagpula ng pisngi niya. Mas nakakahiya pala kung tatanungin ka pa ng partner mo kung pwede ka ba niyang halikan. Pinagsisihan niya na yun. Dali-dali na lang siyang tumango hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha nito papalapit sa labi niya. Alam na niyang mangyayari kung kaya kusa siyang napapikit at tinantay ang labi nito. Napangisi naman si Maximus dahil sa nakita niyang naging reaction ni Stella. Hindi na niya inaksay ang pagkakataon na yun at dinampi ang labi niya sa labi ni Stella. Nung unay banayad na halik lamang ang namamagitan sa kanila tila, ninanamnam ang tamis ng labi ng isa't isa hanggang sa maging mapusok ang mga yun. Hindi naman nagpatalo si Stella dahil sinabayan niya ng ritmong ginagawa ng labi ng nobyo. Hanggang sa namalay na lang niya na malambot ng nasa likuran niya. Please stop me before I did something to you my love. Tila hirap na bulong ni Maximus sa kanyang humiwalay ito sa halik nilang dalawa. Nasa ibabaw niyang lalaki at ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso nito katulad ng sa kanya. Please continue my love. Kusang nasabi ni Stella dahilan para mas lalo mag-alab ang pakiramdam ni Maximus at muli siya nitong halikan. Oh, I love you Stella. I love every inch of you. Iyon ang huling naintindihan ni Stella bago sila parehong malulung ni Maximus. Sa bagay na matagal na nilang hindi nagawa. Hindi lang yun basta-basta dahil iyon ay may kasamang pagmamahal.
Nang gabing iyon ay nag-isang dalawang pusong nagmamahalan at nangako sa isa't isang magkasama nilang lalagpasan lahat ng kakaharapin nila sa buhay, sa hirap man o ginhawa. Kinabukasan, tanghali na muli nang magising si Stella dahil napagod siya sa nangyari sa kanila ni Maximus ng gabing iyon. Pagdilat niya, nakangiting si Maximus kagad ang sumalubong sa kanya. "Good afternoon, my love. Mukhang napagod kita ha?" Nahampas niyang dibdib nito dahil sa pang-aasar nito sa kanya. Niyakap na lang niya ang lalaki. Wala pa rin siyang suot na kahit na anong damit at niyakap naman siya pabalik ng lalaki. "Johanna is finding you. Sinabi ko na lang na gumawa tayo ng kapatid niya." "What?" Gulat na sabi niya at napahiwalay kay Maximus. "Why? Totoo naman ah." Tila wala lang nasabi ni Maximus habang si Stella kagad nang namulang pisngin nito dahil doon. "I know, pero dapat hindi mo sinabi yon." Nahihiya niya sabit dali-daling bumangon pero hinila siya pabalik ni Maximus sa higaan. "Not so fast, my love." Sabi nito sa kanya at ngayon ay corner na siya ng lalaki dahil nasa ibabaw na niya ito ngayon. Exposed ng kanyang dibdib dahil napunta sa kanyang bewang ang kumot na gamit niya. Total na alam na yun ni Johanna, hindi natin dapat siya biguin. Bibigyan natin siya kagad ng kapatid. Ngising sabi nitong ikinalaki ng mata ni Stella at itutulak na sana niya ang lalaki nang bigla siya nitong halikan. "I know you want me to, love." Sabi ni Maximus sa gitna ng kanilang halik na ikinairap ni Stella at hinayaan na lamang ito. Napangisi doon si Maximus at tinuloy ang kanyang binabalak. Kaya imbis na lunch ni Stella ay naudlot dahil sa lalaki. Nang matapos sila ay dinalhan na lamang siya nito ng lunch sa kwarto at doon sila kumain. Nabanggit ni Maximus na mamayang gabi ang alis nila dahil tulog na rin siya ng maaga kaya na-move ang flight nila. Nang lumabas siya bandang 6:00 ng gabi, abot-abot ang asar na kuha niya sa mga kaibigan nila. Halos gusto na niyang magpalamon sa lupa pero nang maalala niya meron pa siyang alas ay kagad niya yung ginawa. Ano, walang iba kung hindi yung pagiging mafia niya. Sigurado siyang alam ng mga itong tungkol doon kaya ginamit niya yun ay kinatahimik naman ng mga to. Ngiting tagumpay siya dahil doon habang si Johanny tawa ng tawa. Dahil tila mga maamong tupang mga tito at tita niya. "Tama ka nga," sabi ni Lance kay Jomarit, binigay nitong perang kinatalo niya. Nagpustahan kasi sila na kung natatakot ba si Stella o hindi. Hindi naman naniniwala si Lance doon dahil para sa kanya, si Maximus ang nakakatakot, kaya hindi siya makapaniwala nang makita at maramdaman niyang nakakatakot na aura ni Stella. Dapat naniwala na siya sa aura ni Stella noong unang kita nila. Sino ba kasi mag-aakalang mafia pala to? They are powerful couple. Biglang sabi niyang kinatango ng mga katabi niya. They will be unbreakable in the future. Sabi ni Arabella habang nakangiting nakatingin sa dalawang kakulitan si Johanna. Napatingin siya sa mga kasama niya na seryoso. "And we will swear that we will support and serve them until we die." Napatingin sila kay Arabella tagad na tumango. Biglang nag-extend si Nadine ng kanyang kamay sa harapan nila na ikinatingin ng mga tudoon. Napangiti si Arabella at pinatong ang kamay niya sa kamay ni Nadine hanggang sa sumunod si Sanya, Jomari at Lance. Nagkatingin na silang apat na may ngiti sa mga labit nagkakasundo. "Anong ginagawa niyo?" Kunot no na tanong ni Stella na kagad nilang ikinaayos ng put umiling sa kanya na hindi makatingin. "I guess we have our new boss now." Ngising sabi ni Maximus na ikinasiko sa kanya ni Stella at natawa na lamang sila. Nang paalis na mga ito ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Kasama sina Johanna, Lance at Jomari, kung kaya mga babaeng may iwan doon. "Be a good girl at daddy, okay? And behave at your school. Copy that, mommy," sabi ni Johanna at nagsalute pa sa ina kaya natawa siya sa ginawa nito. Pumasok na si Johanna sa loob kung saan nandun si Jomari at Lance. "We will wait for you, my love," sabi ni Maximus at nalikan siya nito saglit sa labi. "I love you," tanging sabi ni Stella kinangiti ng malaki ng lalaki. "I love you too," at pumasok na rin si Maximus sa sakyan na kinalapit sa kanya ng mga kaibigan niya. "Ang tamis!" Pangasar sa kanya na tatlong kinatawa naman nila. Pumaway pa silang apat sa papalayo ng sasakyan ng mga to. Hanggang sa maya-may nawala na sa paningin nilang sasakyan ng mga to. "Now," biglang sabi ni Stella sa seryosong paraan at lumingon sa mga to. Napatayo naman ng diretso mga to. "Let's have a meeting right now. Wala tayong sasayangin na oras para makabalik tayo kagad sa Pilipinas."